Hello guys! Magandang araw and welcome to my channel. Ako nga pala si Rap and I'm a newbie biker. Pangarap kong makarating sa iba't ibang lugar gamit ang bike, kaya for my first biking trip, samahan niyo ako puntahan ang napagandang lugar na ito. Ang Bali-inspired resort na matatagpuan dito lang sa Porac, Pampanga. So as per Google, mula sa lugar namin ay papadyak ako ng 53 kilometers. This will be my first ride na malayo-layo. Makakasama ko nga pala sa trip na ito ang asawa ko. So ayan, nag-start kami pumadyak bago mag alas 9 ng umaga. Inaantok pa nga ako kasi kahit galing sa rest day, konti lang tulog ko. Siguro mga 3 hours lang. Ganun ata talaga pag night shift ka. Medyo sira yung body clock mo or baka excited lang ako. Anyway, late last year nung mag-decide kami bumili ng bike and since good friend namin yung nabilhan, malaki nga yung binigay na discount. Second hand pero in pristine condition. As in, binili namin to para makapag-exercise, for commute, kagaya nito, for leisure, and bonding time na rin. Di ko na matandaan yung mga lugar na dinadaanan namin pero pinili namin yung ruta na wala masyadong sasakyan. After an hour, tumigil muna kami para magpahinga, uminom ng tubig at magpa-cute. Kita nga rin pala dito yung Mount Arayat. After magpahinga saglit, pumadyak na ulit kami. Ang ganda nga ng tanawin sa mga dinadaanan namin. Alam mo yung kahit mainit ang panahon ay mag-i-enjoy ka. Hanggang sa marating na namin tong highway, di ko alam kung anong lugar yan, basta sakop na yan ng Pampanga. Si Wifey ang nasa unahan bilang siya ang tumitingin sa Google Maps at parang na rin naaalalayan ko siya. Medyo takot pa nga siya ng time na yan, kaya medyo mabagal ang pacing namin. Pero okay lang, katagalan naman masasanay siya. Monday din nga pala to kaya kung mapapansin nyo, maraming sasakyan. Pagkatapos ng mahaba-habang padyakan, nag-decide na nga kami tumigil dito sa 7-Eleven para kumain. After kumain at makapagpahinga, pumadyak na ulit kami. May times din na inuunahan ko si Mrs. lalo na pag nababagalan ako. Pero yung tipong natatanaw ko lang siya pag lumingin ako sa likod and then pauunahin ko ulit siya. Nasa San Fernando na yata kami ng mga oras na to at yan may kalesa pa. Tuloy-tuloy pa rin sa pagpadyak until marating namin tong Mega Dike Road. Di ko nga alam kung ba't dito kami dumaan. Masasabi kong challenging dumaan dito. May kahabaan siya, siguro mga 8 or 9 kilometers din, tapos 2 lanes lang. Kung makikita nyo, wala rin masyadong puno sa gilid para magbigay ng shade. Puro bangin pa ang gilid. Katirikan din ng araw kaya medyo nahirapan kami, plus wala na rin kaming tubig ng time na yan. Wala rin tindahan. Medyo pahon din pala ang Porac kaya dagdag challenge. Marami na rin daw na aksidente dito kaya ingat na ingat kami. Less than 10 kilometers na lang. Wala na kaming tubig. Ito yung bibihirang malilim na part kaya nagpahinga muna kami bago yung last push. Until marating na nga namin yung lugar. Sayang di ko na videoan yung daan papasok. After makapag-check-in, nag-swimming kagad kami. Finally, after ng mahabang padyakan sa init, ay makakapagpalamig na nga. Then nung gabi, nag-set up sila ng mga upuan for the acoustic night. Bagay na bagay nga ito sa mga couples na gustong magbakasyon. This resort is also good for families and barkada dahil may mga private villa din sila. Kung gusto niyo rin magpamasahe, nag-offer din sila. Nandyan din ang napaka-cute na sila Popoy and Basha na sumasalubong sa mga guests para makipaglaro. Pwede ka rin mag-request ng song sa artist. Pwede rin ikaw kumanta, katulad nito. At ito. Kinabukasan, nag-swing-swing lang kami habang nag-aantay ng breakfast. Diyan nga pala kami nagstay.
Siyempre, after mag-breakfast, ano pang gagawin kundi mag-swimming ulit? Ang ganda ng pool nila dito. Kala mo nasa Bali ka. Kala mo nakapunta na sa Bali no? Pero legit guys, ang ganda talaga. Nakatulong din na hindi kami weekend pumunta. Kung nagkataon, puno siguro ito. Na-feature na nga rin pala ang Reka Resort sa show ni Karen Davila. Yung dating tricycle driver ang owner pero dahil sa hard work ay umasenso. Kahit bitin sa pagkakalublob, need na namin umahon at oras na para umuwi. Ayan, nagpa-picture muna kami bago mag-check out. Then dumaan sa reception, then padyak na pa uwi. Ayan nga pala yung daan palabas, may part na di simentado pero okay naman. Kapal yung buhangin eh. This time sa MacArthur kami dadaan. Ang ganda ng daan dito, maraming sasakyan pero di ganun kainit dahil maraming puno. Meron din bike lane kaya di ka matatakot. May mga part pa na nakabukod yung bike lane sa mismong highway. Napakaluwag pa. Kagaya nito. Sarap nga dito at palusong. At ang magutom, kumain muna kami. Hulaan nyo kung saan kami kumain. At ayan si Mrs. at ang kanyang life hack. Medyo nabasa kami dito dahil umulan pero mabilis lang naman and sakto nakauwi kami bago gumabi. It was a challenging but fun experience. Thank you sa panonood and see you on my next adventure.